Mga kabambodcaster Nation, sa pundong ito ng ating balitaan, nasa linya ho ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po, Assistant Secretary. Si Bombo Victor ho ito together with Bombo Everly Rico. Magandang gabi po and welcome to the program. Magandang gabi, Bombo Vic and Bombo Everly. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Thank you for inviting us. Asa, kumustahin lamang namin no, yung pamahagi ho ng DSWD ng ayuda para ho sa ating mga tricycle driver. Go ahead po, Asek. Well, Bombo Vic, noong pong Tuesday, nung unang araw ng pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan, meron po tayong na-serve na mahigit 41,000 na tricycle drivers. At nung pangalawang araw ng pamamahagi ng tulong, we have served more than 31,000 tricycle drivers. At ngayong araw, sa pangatlong araw po, we're still getting the data dahil kanina hanggang ngayong oras ay meron pa rin pong mga lugar na nagsasagawa ng mga payout activities. So later tonight, makukuha natin yung report kung ilan na po yung na-serve natin ng mga tricycle drivers dito nga po sa Kamaynilaan. Ngayon po, may mga nagsasabi na hindi pa rin po sila nakatanggap. Ang sa amin naman po, we have allowed the conduct of an additional or special payout tomorrow to accommodate yung pong mga drivers na hindi nakapunta doon sa kanilang designated payout sites on the scheduled dates. So, pwede natin silang ma-serve tomorrow. Gayon din po yung mga ibang tricycle drivers na nung una ay hindi napasama sa listahan but eventually ay na-include na po doon sa mga tatanggap ng tulong. Asik linawin lamang natin no, para ho doon sa mga tricycle driver na gusto hong makatanggap nitong cash assistance, ano-ano ho ba yung mga kailangang ipresenta nilang mga requirements? Well, Bombo Vic, yung pong mga tricycle drivers natin, we understand na hindi po sila makakabiyahe kung wala po silang mga prangkisa o permiso mula sa kanilang local government units. Kaya meron na po iyang talaan sa LGUs kasi nagsusumite sa kanila yung kanilang mga TODA. Ngayon po, sa DSWD, ang hinihiling lang po natin na maipresenta sa araw po ng kanilang payout ay yung kanilang valid driver's license at photocopy po nito. Wala na pong ibang isinusumite sa DSWD kundi yung valid driver's license. Kasi po, meron na pong isinumite sa DSWD ang local government unit na certified list of drivers. At yun na po yung magiging basehan namin sa pagbibigay nga po ng tulong. May katanungan din ho ang aking katanim dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Alright. As of now, ito pong rollout po ng cash aid para po sa mga affected na tricycle drivers dahil po dito sa pagtaas ng mga presyo po ng langis ay dito pa lamang sa Metro Manila. Kailan po inaasahan, ASEC, na ipapatupad po ito sa iba pang mga rehiyon or nationwide at maging doon po sa iba pang mga transport sector? Well, Bomber Ever, tinatapos lang natin itong mga tricycle drivers dito sa National Capital Region. But starting po next week, mag-serve na po tayo o mamamahagi tayo nitong financial assistance sa iba namang pong mga drivers. In fact, on Monday, tayo po ay mamamahagi ng tulong sa mga MC taxi drivers. Tuesday, mamamahagi tayo ng tulong sa mga TNVS drivers. By Wednesday, mga jeepney drivers. And then Thursday, Friday, yung naman pong mga delivery riders. So yan po yung ating pong bibigyan naman ng tulong. Ngayon po, after Holy Week, magsuserve naman po tayo ng mga tricycle drivers outside Metro Manila. So magpo-province na o magpo-probinsya na po tayo after Holy Week para matulungan naman po yung iba nating mga kababayan, mga naapektuhan din nitong pagtaas nga ng presyo ng petrolyo alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang lunas natin ang mga suliranin na hinaharap o kinakaharap ng ating pong mga super bunsod nga po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.
Alright, just to follow up po, ASEC, sufficient po ba yung pondo po na inilalaan natin para sa cash aid po dito sa transport sectors na affected nga po? Considering na doon po sa nangyayari po ngayon na kaguluhan doon sa gitnang silangan, probably magtagal pa po ito ng mga isang buwan, ASEC. Alam niyo po ang inilaan na pondo para sa assistance to individuals in crisis situation ay nagkakahalaga po ng mahigit 60 billion pesos. Yan po ay nakareflect sa ating General Appropriations Act ng 2026. And 30 billion of which have already been earmarked para nga po sa pamamahagi ng tulong na ito. Kasama na of course yung iba pang mga assistance na ini-extend natin sa mga individuals in crisis situation. So sapat po yung ating pondo para po ma-serve itong mga drivers natin dito po sa Maynila at gayon din po sa ibang lugar sa ating pong bansa. Sa katunayan, yung pong inilaan natin para sa mga tricycle drivers in the National Capital Region ay nasa close to 700 million pesos. And then yung pong fund requirement naman natin para sa ibang mga drivers dito po sa Kamaynilaan ay humigit kumulang din 700 million pesos. So aabot tayo ng parang 1.5 billion pesos for the National Capital Region alone. So makikita nyo po na sapat naman yung ating pondo. And kami po sa DSWD, binabantayan po natin itong sitwasyon so that in case nakakailanganin ng karagdagang tulong or additional intervention, nakahanda po tayo na mag-provide or mag-assist sa ating pong mga kababayan. ASEC, nabanggit niyo ho yung sapat ho yung pondo ng DSWD para ho sa ganitong mga usapin, no? Kumustahin lamang po namin ang tulong ho ng inyong ehensya doon ho sa mga returning overseas Filipino workers mula ho dyan sa Middle East. Bombovic, again, ang DSWD po as leading social protection ay very much concerned sa sitwasyon ng mga kababayan natin na in crisis situation. Hindi lamang po ng mga super natin na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, but gayon din po yung mga umuwi natin ng mga kababayan, yung mga repatriated overseas Filipino workers. Kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din po sa OWA para sa pagpo-provide ng kinakailangang tulong. Kami po sa DSWD ay nagsasagawa ng psychosocial interventions sa ating pong mga kababayan na umuwi. In fact, doon pa lang sa airport ay sinasalubong na ng ating mga social workers at ina-assess sila so that aside from the incident stress debriefing, ay makapag-identify din tayo ng ibang interventions. Kami po, tinitignan namin, ina-assess namin kung kinakailangan ba ng karagdagang tulong kagaya ng assistance para sa sustainable livelihood, especially kapag umuwi sila sa kanilang mga probinsya, ay mabigyan po natin sila ng tulong para maipagpatuloy po yung kanilang paghahanap buhay. So again, kami po ay tumutulong sa DMW at sa OWA nang sa gayon yung karagdagang tulong ay maipaabot po natin sa kanila. With that, ASEC, thank you po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang gabi. Ingat po kayo. Maraming salamat, Bombovic. Magandang gabi din sa inyo. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakapanin mo natin walang iba ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sa paglilinaw lamang ho ni Assistant Secretary Irene Dumlao na wala hong payout sa darating ho na Lunes. Ang payout ho para sa motorcycle taxi ay gaganapin naman sa araw ho ng Sabado sa susunod na linggo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.